Sa hindi magtatagal mga kapatid, tayo ay magbabasa ng banal na kasulatan mga kapatid bago tayo umupo. Ang sabi mga kapatid ng 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. Basahin po natin ng sabay-sabay mga kapatid. But in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. If a man therefore pours himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. So, hallelujah, salamat sa Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mabanal na salita at ilabas natin ang ating pamagat sa mensahe sa oras na ito. Basta sabay po natin basahin mga kapatid. What kind of vessel are you? What kind of vessel are you, mga kapatid? Anong klaseng lalagyan ka ba, mga kapatid? So sa ating nabasa doon mga kapatid, may 4 na banggit na lalagyan. Mayroong ginto, mayroong silver, mayroong kahoy at mayroong lupa. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, itanong mo sa sarili mo kung alin ka sa 4 na yaon. Hallelujah. What kind of vessel are you? Ilaan ihandaan natin ang ating mga sarili. Siguro kung 2 hours is 16 kanina, sa akin siguro doble. 4 hours. 4 hours, okay lang? So matapos tayo hanggang alas 5. Praise the Lord. Kay buti ng Diyos mapatid at tunay mga kapatid. Alam niyo kapatid, hindi ko maano mapatid kung bakit ngayon kinakabahan ako na parang nai-excite. So parang may gagawin ngayon ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Praise the Lord. Dahil pag nangyayari sa akin na ganyan mapatid, may gagawin na himala ang Panginoon. So hindi ko alam kung ano mapatid at iyon ay maranasan ng bawat isa sa araw na ito. So what kind of vessel are you? Balik tayo sa verse natin. Hallelujah. Praise the Lord. Tagalogin mo sis. Pag ako mag-preaching, ang una lang yung English. Kasi Tagalog, hirap tayo sa English. Ang sabi dito kapatid, datapwat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa. At ang iba ay sa ikapupuri at ang iba ay sa ikasisirang puri. So sa loob daw ng bahay mga kapatid, mayroong mga sisidlan. No, i-apply natin ito sa buhay natin bilang mga mananampalataya mga kapatid. Kay buti ng Diyos mga kapatid, ang mensahe niya kanina, faith with action. After we action mga kapatid, ito ang nararapat, magiging vessel tayo. At alam natin kung ano yan mga kapatid, we are the vessel mga kapatid, o lalagyan ng banal na espiritu na natanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo mga kapatid. No? Kaya kapag nandito ka na mga kapatid, anong vessel ka ba? Anong klaseng vessel ka? No? Sa nabanggit na yon na 4 mga kapatid. No? Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito. So ang 4 na nabanggit mga kapatid ay pwedeng magamit. Amen? So kung alin man daw sa 4 na nabanggit na ito na malinis, no, ay magiging sisidlang ikapupuri. Amen? Hallelujah. Pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari. So kung gusto mong maging kagamit-gamit mga kapatid o gagamitin ng may-ari mga kapatid na sisidlan, no, na ikaw parating gagamitin ng Panginoon, dapat mayroon ka mga kapatid malinis. Amen? Banal. No? Upang maging sisidlang ikapupuri ka sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Marapat gamitin ng may-ari na handa sa lahat ng gawang mabuti. Amen? So ating alamin sa ating mga sarili kung alin ka sa 4 na sisidlan na to. Either nandun ka lupa mga kapatid, o ikaw ay kahoy, o ikaw ay silver, o ginto man mga kapatid, alin ka doon sa 4 na nabanggit. So ang 4 na yun mga kapatid, pwedeng magamit ng Panginoon kung malinis. Amen? Kung banal. Magiging karapat dapat gamitin ng may-ari mga kapatid sa gawang mabuti. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, bago tayo magpatuloy, what kind of vessel are you? Purihin ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. After we have faith with action in the name of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, no, after mga kapatid, nasunod natin o naganap sa ating buhay ang Ebanghelyo mga kapatid, nang sabi doon, if you have faith with action, itong action, when you obey the gospel in your life mga kapatid, yan ang faith with action.
Amen? Hallelujah. Purihin ang Diyos sa pagkabigay mo, Brad Philip, ng tubig. Ang dami ko ng tubig dito. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Kinakabahan ako ngayon Praise the Lord. May gagawin ng Panginoon sa oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, after you obey the gospel in your life, o naganap sa buhay, mga kapatid, ang ebanghelyo o yung Acts 2:38, mga kapatid, you are a vessel. Amen. Amen? Are we already a vessel? Amen. So lahat tayo ay vessel na ng Panginoon? Amen. Amen. When we obey the gospel in our life, naganap sa ating buhay ang repent, baptism in Jesus Christ's name in water, and receiving the Holy Spirit, mga kapatid, you are the vessel of God. Amen. Amen. Hallelujah. So you are a vessel, mga kapatid. We are the temple of the living God, mga kapatid. So sa nabanggit dito na 4 na vessel, mga kapatid, alin ka dito? Ginto, pilak, kahoy o lupa, mga kapatid, no? Halimbawa natin, mga kapatid, halimbawa na natin sa plato, lagi natin kinakainan. Di ba may plato, mga kapatid, na lupa? Yung pinapatuyo nila na lupa, ginawang plato? No? Sa atin, ano yun? Praise the Lord. May plato din na kahoy, di ba? Inukit lang nila. So may plato din na silver. No? May plato din, mapatid, na ginto. So, ang 4 na yun, mapatid, alin ka kaya doon? Doon ka ba sa lupa? Sa kahoy? Doon sa silver? O doon sa ginto? Kung tayong tatanungin, alin ka doon, mapatid, ang gusto mo sa 4 na yon? Praise the Lord. Gusto mo maging ginto? May dapat kang gawin upang maging ginto ka na dapat gamitin ng ating Panginoon para sa kanyang kapurihan. Amen? Hallelujah! So, ang plato, mga kapatid, ginagamit sa handaan, di ba? Yes. So, kapag lupa ka lang, o tinatawag, mga kapatid, lupa o kahoy ka, di ba, ginagamit lang yun sa mga, halimbawa, may handaan sa mga ordinaryong mga tao. Yes. Ngunit kapag dito ka sa silver o ginto, mga kapatid, di ba ginagamit yan sa mga special na tao? Yes. So kung gusto mo maging special na kagamit-gamit, mga kapatid, ng ating Panginoon para sa kanyang kapurihan, hangarin natin na maging silver o ginto. Amen? Pero ang lahat na yun, mga kapatid, ay magiging kagamit-gamit. Either, mga kapatid, doon sa ikaluluwalhati o ikakasirang puri, mga kapatid. No? Hallelujah! Naalala niyo, kapatid, ang level of faith, mga kapatid, na ating pinapangaral? Yes. Konektado din yan doon. Konektado din doon sa nasik na salita ng Diyos sa 4 na klase ng puso. No? So, konektado din yan, mga kapatid, kung ating iano yon isa-isa, no? So, sa level of faith, mga kapatid, di ba, kapag ordinaryo ka pa lang, nandun ka sa bukong-bukong, kapag nandun ka na spiritual na lakad ka na, sa tuhod ka na, sa baywang, di ba, sa balikat, at lagpas ulo. So kung nagiging kagamit-gamit ka, mga kapatid, di ba, hinahangad natin maging submerged Christian tayo? Ganito din, mga kapatid, hangarin natin, mga kapatid, na maging special ka na kagamit-gamit ng ating Panginoon, ang maging ginto, mga kapatid. Hallelujah! Ngunit, mga kapatid, may dapat kang gawin upang maabot natin yon. Ang sabi, mga kapatid, sa sumunod na verse, 2 Timothy 2:22-26, datapwat, layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan. Kung gusto mong maging kagamit-gamit, mga kapatid, magkadugtong lang yan doon sa sinasabi ng Panginoon sa ating main verse, mga kapatid. Upang maging kagamit-gamit ka sa pagkapurihan ng ating Panginoon, layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan. Amen? So, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya. Kaya kanina ang mensahe ng Panginoon tungkol din sa pananampalataya. Ito, pananampalataya, mga kapatid, with action or with obedience to the Word of God. Di ba, kagaya ni Juan Tamad, nanampalataya sa makakain sa ng bayabas, naghintay lang nakanganga. Di ba, naunahan ngayon ng uwak. O hindi siya, mga kapatid, yun ang pananampalatayang patay. No? Gusto mong makakain ng bayabas, akitin mo at kunin para makain. Yun na ang pananampalatayang with action. Amen? Hallelujah! Ang pag-ibig, ang kapayapaan. So kapag nasa iyo ito, mga kapatid, no? Ang sabi ng Panginoon, itong dapat mong gawin. Layuan mo ang mga gawa ng sanlibutan o yung kabinataan, mga kapatid. No? Hallelujah! Masasamang pita ng kabinataan. Kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. So dapat malinis ang ating puso. Mga kapatid, bakit pinapalinis? Dahil ang puso natin ito, kapatid, ito ay numero 1 disciple. Di ba?
Mandaraya ito mga kapatid. Huwag mong sabihin mga kapatid na ang puso mo ay totoo. Walang puso mga kapatid na totoo. Nagiging totoo lang yan kapag natanggap natin ang banal na Espiritu. Manahan sa atin ang salita ng ating Panginoon. Yun ang magkukontrol ng ating puso na huwag nagiging madayak. Nagiging totoo. Kaya ang sabi dito, nagiging malinis na puso mga kapatid. Ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. Kaya nga kapatid, kung mayroon ka, nagsishare ka ng salita ng Diyos, mapatid, tapos ang pinag-uusapan na tungkol na sa saling lahi, mapatid, simula sa lulo at lula mo. Ang sabi ng Panginoon, tanggihan mo na ang ganong usapan. Yes. Dahil hindi yun magdudulot ng kabutihan, pagtatalo lang, pag-aaway. Di ba? Kaya kung nung nag-share kasi sa system, di ba, sa kapatid mo, anong nangyari? Di ba inaway ka? Siguro first time ba inaway simula nung pagkabata kayo? Dahil lang sa pananampalataya mo. So, ito mga kapatid, ang sinasabi ng kapatid na kapag salit-saling lahi na mga kapatid ang pinag-uusapan, huwag ka na makipagtalo. I-share mo ang salita ng Diyos, either he accept or not, wala ka na doong pananagutan. Ang importante na ipahayag mo ang kabutihan ng Diyos, ang Ebanghelyo na magdadala ng kaligtasan, na sa Kanya pa rin ang pag-accept doon. Sabi nga kanina ng ating Bible teacher mga kapatid, hindi natin kayang baguhin ang kahit sino sa atin mga kapatid. Kung mababago lamang tayo sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng conviction ng ating mga puso mga kapatid, na tayo ay susunod at gaganap ng kalooban ng ating Panginoon. Amen? Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus. No? At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat. Diba? Dapat maamo na tayo sa lahat. Kung dati tiger lock tayo mga kapatid, ngayon dapat na kapatid, yung tingin na ng tupa. Ano bang tupa? Diba sumusunod lang? Wala siyang ginagawa mga kapatid. Kundi pag hinatak sa sunod lang ng sunod. Huwag tayong mga kapatid na tumingin na parang tiger lock o yung kambing mga kapatid. Kanding ako ng kanding, Ilonggo yun. Kapatid, kambing mga kapatid. Ano bang ginagawa ng kambing? Pag hinatak mong kambing, di ba? 4 na payon yung hindi mo mahatak mga kapatid. Ngunit ang tupa mga kapatid, sumusunod sa'yo. So sabi ng Panginoon, magiging ganun tayo. Nakagaya ng tupa mga kapatid na sumusunod lamang, nagiging maamo sa lahat at sapat na makapagturo. No? Kaya tayo mga kapatid, tinuturuan mga kapatid ng salita ng Diyos upang tayo mag-share. Di ba? Sabi nga ni Nanay Mila na sa pag-uwi niya, siya naman na mag-share. Praise the Lord. Walang imposible. No? Dahil ang Diyos nating pinaglilingkuran mga kapatid, no? Walang imposible sa Kanya. Kahit sino pwede niyang gamitin. Kaya hindi natin sasabihin, mga kapatid, ay wala akong alam, wala akong pinag-aralan. No? Hindi ganon. Dahil ang Diyos na ating sinasamba mga kapatid ay walang imposible sa Kanya. Amen. Ang kailangan mo lamang, ang availability mo sa pagpapagamit sa kapurihan ng Diyos. Amen? Ang kunting availability mo, pinapagamit mo yan sa Panginoon. Magtaka ka na lang, dati wala kang day off na Friday, nagnanakaw-nakaw ka lang ng oras, di ba? Darating ang time, hindi lamang Friday ang ipa-day off sa'yo ng Panginoon, pati Saturday. Dahil nangyari yan sa buhay ko. Noon Friday lang mapatid ang day off ko. Sabi ko, Panginoon, gusto kong mag-day off ako ng 2 araw, Friday and Saturday, para magamit ko sa kapurihan mo. Ibinigay ng Panginoon. 3 months na pinanalangin ko sa Panginoon, Panginoon, gusto ko magtrabaho dito. Tuwing baba ko dyan mga kapatid. 3 months, ibinigay ng Panginoon. Hindi ko alam na may bakante na trabaho pala dyan para sa akin. No? So walang imposible if you desire, mga kapatid, without wavering, ang sabi nga kanina. Basta sinabi mo ng Panginoon, i-claim mo sa Panginoon at ipagkaloob ng Panginoon kasi mahal niya tayo. Sino bang susundin ng Panginoon ng kanyang mga anak o si Satanas? Si Satanas, mga kapatid, walang ginagawa yan kundi sinusumbong ka doon. Araw at gabi, lalo na pag-oras ng gawain, patulog-tulog ka dyan mga kapatid, sinusumbong na yung anak mo tulog doon. Di ba? Pero tayo naman, ang ginagawa natin, prayer mga kapatid sa Panginoon. Sinong susundin o sino ang pagbibigyan ng Panginoon? Si Satanas o tayo? Di ba tayo? Dahil anak niya tayo. Amen? Sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. No? Hallelujah. So purihin ang Diyos mga kapatid sa ating mga buhay. No? So tayo mga kapatid, saan na tayo? Matiisin. May pagtitiis na ba tayo, mapatid? Amen. Baka mapagsabihan ka lang, mapatid, ay nagtampo ka na, umalis ka na. Hindi ka lang nakapagbalot ng pagkain, iiyak ka na. O magwawala ka na. Di ba?
Hindi tayo dahil mga kapatid sa pagkain na yan, additional na lang yan. Ang importante ang pagkain nating espiritual, ang pangailangan ng ating kaluluwa, mga kapatid, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah! At ang alipin ng Panginoon na hindi narapat nagpagdalo, kundi mamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. Nasawaying may kaamuan. Tanda natin ito, lalo na sa mga nagtuturo. Sawayin natin na may kaamuan. Hindi porket na sinupla ka, kapatid, suplahin mo rin. Hindi ganon. Dapat bilang alipin ng Panginoon, nagiging halimbawa tayo. Amen? Sawayin may kaamuan ang mga nagsisalangsang. No? Baka sakaling sila pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. Kaya kapag nalaman nilang katotohanan, sa ating mga bago, pag nalaman na nilang katotohanan, mga kapatid, yun ang magkukonvict sa kanila. No? Kasi, mga kapatid, hindi sumunod ka dahil nandyan ang pastor mo, nandyan ang leader mo. No? Paano pag wala na ngayon ang leader mo? Pag wala ng pastor mo, hindi tayo pagmatagalan dito. Darating ang time na dabalik tayo sa ating mga kanya-kanyang bayan sa Pilipinas, mga kapatid. No? Paano ngayon pag wala ng leader? Hindi ka na rin susunod. Kasi sumusunod ka lang kapag nandyan ang pastor mo, kapag nandyan ang leader mo. Mga kapatid, ngunit kapag conviction ang kung bakit ka sumunod, ang dahilan, mga kapatid, ay conviction, mga kapatid, kahit wala kang pastor, kahit wala kang leader, kahit nag-iisa ka, susunod at susunod ka sa salita ng Diyos, mga kapatid, dahil alam mo ang katotohanan, kinukonvict ka ng salita ng Diyos na dapat kang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Hindi dinadaan ito sa takutan o sa bardagulan. Di ba? Tara, Jack? Hindi ito dinadaan dahil malakas ka o maano ka, mapatid. Hindi, salita ng Diyos. Amen? Dahil ang galing na tayo sa ganyang pamumuhay, mga patid. No? Hallelujah! Thank you, Jesus. So, mga patid, ang dapat na maayos sa atin, mga patid, ang ating mga attitude. No? Upang tayo ay maging kagamit-gamit na patid sa kapurihan ng Diyos. No? Attitude and characters, mga patid, is more important than money. Do you believe that, mga patid? Amen. Ang pira, dito lang yan. Ngunit ang attitude mo, ang karakter mo, kapatid, mawala ka man sa mundong ito, kapatid, mananatili yan, maiiwan. Ay, kay buti ng taong yon. Yes. Di ba? Yun na dapat tayo bilang mga Kristiyano. No? Hallelujah. So, attitude and characters, mga kapatid, is more important than power. Kahit ikaw pa ang makapangyarihang tao sa mundong ito, mga kapatid, mas mahalaga pa rin doon ang karakter at ang attitude mo, mga kapatid, no? Attitude and character is more important than career, mga kapatid. Kahit anong career pa. No? Tingnan mo, kapatid. Kita mo, ang sabi nga ng Panginoon, hindi ginagamit ng Panginoon yung talagang maano yung career. Yung matatalino, yung mayayaman. Di ba? Hindi ginagamit ng Panginoon. Ginagamit ng Panginoon ng katulad mo at katulad ko na walang alam, mga kapatid, kung di iasa sa Panginoon kung ano ang kanyang kaluban. Amen. Ganun dapat tayo, mga kapatid. Kapag ginawa mo yan, mga kapatid, sigurado gagamitin at gagamitin ka ng Panginoon. Amen. Amen? Hallelujah. So, attitude and characters, mga kapatid, is more important than reputation, no? Than intelligence. Tanda natin, mga kapatid, your degree is just a piece of paper. Amen? Kapirasong papel lang yan. O, ito, may degree ako. May certificate ako. Hindi yan basihan sa harapan ng Panginoon. Ang basihan, mapatid, kung paano mo pinamuhay ang salita ng Diyos. Kung paano mo sinunod sa buhay mo. Kung paano mo in-apply sa buhay mo, mapatid, ang kalooban ng Diyos na dapat nating gawin bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, mapatid. Amen? So, the true characters, mapatid, is seen in your attitude and characters. The true education, mapatid, no? Is seen in your attitude and characters. Dapat nakikita dyan. Sa mga secular na pati di ba nakikita kung di ba pormado ka, may pinag-aralan ng taong ito. Ganon din, mapatid, sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Di ba? Dapat nagiging yung pinapamuhay natin ng salita ng Diyos, mga kapatid. Yun ang nararapat. Dahil yun ang nais ng Panginoon. No? Ayon sa ating pag-aaral kanina, faith with action, mga kapatid, no? Hallelujah. Kaya mga kapatid, tingnan natin ang ating mga ginagawa, ang ating aksyon, ang ating attitude, no? Ang ating karakter, mga kapatid, bilang mananampalataya, mga kapatid, kung kapuri-puri ba sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya mag-isip tayo, ang mga ginagawa ba natin na ito? Ito ba ay kapurihan ng Panginoon? O sa ikasisirang puri? No? Hallelujah. Kaya dapat, mga kapatid, ating alamin ito, mga kapatid, no? So, lalo na sa mga tulad natin, lalo na sa mga leaders na,
Lalo na sa mga matatagal na, 30 years na, si Bradley to. Di ba? So dapat nagiging kapuri-puri ka na sa harapan ng ating Panginoon. At nakikita natin yan, mga kapatid, na dapat nating mapatid gawin. Dahil ito mapatid ang nararapat, ito kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoon upang papurihan siya. Marami pang kaluluwang madala sa kanyang paanan sa ikakapuri at ikakadakila ng kanyang pangalan. Amen? Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Palakpak muna sa Panginoon. Hallelujah! 4 na oras pa tayo mga kapatid. Praise the Lord. Magpagutom tayo dahil bubusugin tayo ngayon mga kapatid ng spiritual ng ating Panginoon. No? Mamaya na lang natin isipin ang ating physical. Praise the Lord. So we are living in the end times mga kapatid. Alam na natin yan. Di ba? We are living in the end times. No? So, nasa end times na ito mga kapatid, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Do you believe that mga kapatid? Yes. Ayon sa salita ng Diyos, na sa huling araw, marami mga kapatid ang tatalikod sa pananampalataya. Dahil mga kapatid sa paglaganap ng kasamaan, ay marami ang tatalikod sa kanyang pananampalataya. Amen? So mga kapatid, I pray mga kapatid na hindi ikaw ito. I pray na hindi ako ito o yung bawat isa sa atin. Kaya anong pinakasikreto mga kapatid? Hallelujah, kailangan nating magpatuloy. Anuman ang nakikita mo, anuman ang nakikita mo sa kapatid mo sa loob ng iglesia, ayon na kanina sa ating pag-aaral mga kapatid, walang perpektong church. Hindi perpekto si pastor nyo, o si deputy pastor nyo, si leader at elder ng iglesyang ito. Kaya tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon sa loob ng iglesyang ito, mga kapatid, dahil imperfect tayo. Kailangan natin ang Panginoon. Isa lang ang perfect ang ating Panginoon. Amen? Kaya looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya lamang ang magpapasakdal ng ating pananampalataya. Kaya nga kapag nakikita mga kapatid, na mayroon na, oh, bakit ganito, matagal na. Nakikita mo yan, sis, bakit leader na ito, bakit pa ganun-ganun pa rin? Ibig sabihin yan, ini-increase ng Panginoon ang level ng faith mo. Dahil pribilehiyo yan na ipakita sa iyo ng Panginoon kung ano ang kailangan na mabago at isa ka sa gagamitin ng Panginoon upang maging halimbawa na kahit na leader na sa, o kahit pastor pa siya mga kapatid, ngunit may dapat na baguhin sa kanyang buhay. Yes. Amen. Amen? Hallelujah. So, kaya mga kapatid, magpatuloy tayo. Huwag tayong magiging matitisurin. Amen? Hindi ka lalago kung hanggang ngayon, sa tagal mo na sa 30 years na ni Bradley ito, kung yan ay matitisurin, sa palagay mo ba magagamit pa rin ng Panginoon? Baka hanggang tagabutas lang sa nangupuan sa loob ng 30 years. Gusto nyo bang mangyari sa inyo yon? Ang gusto ng Panginoon, maging kagamit-gamit sa kanyang ubasan. Amen. Ang bawat isa. Kaya nga mapatid, magpatuloy tayo. Patuloy natin mga kapatid, magsaliksik ng salita ng Diyos. Patuloy natin purihin, dakilain ng ating Panginoon. Dahil diyan nalulugod ang ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya sa mga matitusurin mga kapatid, sa mga matatampuhin, sa laging sumasama ang loob, mapagsabihan lang. Let the group. Diba hindi nyo napapansin na kapatid, at sabi kanina ng ating Bible teacher, no? Dahil sa pangangaral niya, marami na sa nagiging kaaway. Maliban sa kanyang asawa, yun ang numero 1 niyang kaaway. Amen. Di ba? Ganun talaga mga kapatid. Lagi nating tandaan, ang Diyos ang nagtalaga sa bawat isa sa atin sa iglesia ito. Pag sinabi ng Diyos na yun, ipangaral mo, ipangaral mo. Amen. Amen? Magalit man si Pastor Jack, magalit man ang pastor nyo o leader nyo, basta salita ng Diyos ang sinasabi na ipangaral mo, ipangaral mo. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Dahil kung sa Diyos yan, mananatili yan. Kung hindi yan sa Diyos, aalis yan. Amen? Hallelujah. Hindi natin paghihinayangan ang kaluluwa na ayaw magpasakop sa salita ng Diyos. Amen? Kung hindi nga siya nangihinayang sa kaluluwa niya, how much more tayo mapatid? May sarili silang desisyon. Diba? Ang importante na ipahayag natin ang kalooban ng Diyos kung anong nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen. Hallelujah. So alisin na ang lahat na yan mapatid dahil yan ang magpapapigil mapatid ng paglago mo o ng pananampalataya mo sa ating Panginoon. Kapag hindi mo inalis yan mapatid, mananatiling ano ka lang, no? Pag ganun-ganun ka lang. Ngayon, gagamitin ka, sunod na Friday, ayaw mo na naman. Back to zero ka na naman, mga kapatid. Hindi ganon. Dapat nag-level up tayo na habang tumatagal ka, mga kapatid, ay baling pa unti-unti ang pag-angat ng iyong level sa pananampalataya sa Panginoon. Ang importante, umangat.
Ang importante, nagpapatuloy. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang manatili hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka katalented, mga kapatid, kahit gaano ka magsalita, mga kapatid, kagaling magsalita ng salita ng Diyos dito, mga kapatid, kung hindi ka naman manatili, mga kapatid, magiging useless lahat yun. Yes. Dahil ang nais ng Panginoon ng bawat isa sa atin ay manatili hanggang sa dumating siya, hanggang ikot up niya, ilip up niya tayo, mga kapatid, dalhin sa kanyang kaharian sa kalangitan. Yun ang pinakanaisin natin, mga kapatid. No? Hallelujah. So magpatuloy tayo, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, hindi ka nagiging gagamit-gamit para sa kapurihan ng Diyos dahil pag ganun-ganun ka sa pananampalataya mo sa Panginoon. Absent, no? Magpagamit, hindi naman magpagamit, hindi ganun ang nais ng Panginoon. Di ba? Tandaan natin, hindi taong tumawag sa atin. Hindi taong tumawag sa iyo si Ibre, si Sis Norabel, di ba? Ang Diyos ang nagtawag sa inyo. Sa palagay niyo ba, yan ngayon nangyari sa buhay niyo dahil pinatutuhanan ng Panginoon, natutuos siya, natapat siya, na kaya niyang baguhin, kaya niyang ayusin, kahit na napaka-imposible. Dahil ang Diyos natin pinaglingkuran ay walang imposible. Amen. Ang nangyari sa buhay niyo, nangyari na yan sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi manatili dito ang dalawa nating nanay, mga kapatid, kung hindi yan kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Sa palagay niyo ba, sa tulad ko na mas bata sa kanila, maniniwala sila sa akin, natuturuan ko pa, baka sabihin, Utoy, pauwi na ako. Papunta ka pa lang. Di ba? Ngunit kapatid, dahil salita ng Diyos ang nag-convict sa kanila, kaya sila nandito sa bahay panambahan. Ganon din ang bawat isa sa atin. Kaya nandito ka, hindi dahil kay pastor mo, hindi dahil kay leader mo sa nag-aya sa'yo. Nandito ka dahil ang Panginoon tinawag ka, pinili ka, hinirang ka pa na maglingkod sa Kanya. It is only a privilege, mga kapatid. Amen. Kaya i-grab natin yan, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. So magpatuloy lang tayo, mga kapatid, no? Hallelujah. Magpatuloy lang tayo sa pagpagamit, mga kapatid, at paghasik, mga kapatid, ng bini. Ang sabi ng Psalms 126 verse 5, sila na nagsipaghasik na may luha ay magsisiani ng may kagalakan. Amen. Biro, mga kapatid, ang sinasabihan dyan ng bawat isa sa atin, mananampalataya sa Panginoon, maghasik ka ng salita ng Diyos na umiyak ka man. Di ba, ang ating mga, di ba, niyayaya natin ang ating mga kaibigan, ang ating pamilya, di ba, iniiyak natin sa Panginoon, niluluhod natin sa Panginoon, pinipray natin sa Panginoon. Gaano kaya kadami ang luha ni Sister Mercy, mga kapatid, nung pinananalangin niya ako, na sila hanggang dyan, alam niyo ba, kapatid, pinupuntahan kami ng pastor namin doon, sa bahay namin para i-Bible study. Nandiyan sila nag-Bible study, humihilig ako, mga kapatid. Dahil puyat, lasing, galing kami ni Brad Lorenzo sa makamundong gawain. Di ba? Pero kay buti ng Diyos, mga kapatid. So, sabi dito, na nagsipagasi ka man ng may kasamang luha, magsisiani naman ng kagalakan. Kaya ngayon nagagalak siya, mga kapatid, dahil, mga kapatid, nadala niya ako sa Panginoon. Ganon din, si Brad Lorenzo, dahil nadala, siya, sino ba? Ikaw nagdala sa kanya, o? Siyempre si Lord nagdala sa akin. Praise the Lord. Ikaw ang ginamit ng Panginoon. Ikaw din. Praise the Lord. Hindi, sa inyong dalawa ba? Ako na wala. Ikaw, di ba? Kasi kinubit ka muna ng Panginoon, di ba? Siya na unang kumit. Praise the Lord. Pero kung ikaw ang tumawag, kung hindi ka tumawag, hindi rin kayo nano ng Panginoon. Pero uwi na yun ng Panginoon. Thank you, Lord. Purihin ng Diyos. No? So magsisiani daw ng may kagalakan. Kaya nga, huwag tayong maginawa, kapatid, sa mga pagpapagal natin ito, sa mga sakripisyo na ginagawa mo, Sis Jopa, Sis Tin, Sis Charlie, o yung bawat isa na ginagamit, mga kapatid, sa kapurihan ng Diyos, mga kapatid. Ang lahat ng ito ay mayroong reward sa Panginoon. Amen. Haanihin natin yan. Pagdating na ipagkaloob na ng Panginoon ang kaloob ng bawat isa sa atin ng kanyang mga anak. Amen? Hallelujah. Acts 9:15 to 16. At sumagot. Acts 9 lang. 9:15. Praise the Lord. Datapot sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang. Ito, mga kapatid, si Ananias. No? Inutusan siya ng Panginoon, pumunta ka doon. Si Pablo nandoon. O si Saulo pa sa noon. Nandoon na nanalangin. Di ba? Sabi niya, Panginoon, kilala kong taong ito, mamamatay tao ito. At nandito sa may daladalang sulat, nadalin niya sa kulungan o ipapatay ang lahat ng mga nagsisampalataya sa iyo. Sumagot ang Panginoon.
No? Datapot sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. So mga kapatid, if we encounter, kagaya ni Paul, when he encounter Jesus, mga kapatid, na bago ang kanyang buhay. Ganon din tayo. Hindi mababago ang buhay mo hanggat hindi mo na-encounter ang ating Panginoong Heso Kristo. Hindi kayo magpapatuloy sa pagsamba sa Panginoon kung hindi nyo na-encounter ang kapangyarihan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nandito tayo dahil we encounter Jesus in our lives, mga kapatid. No? Hallelujah! Upang dalhin sa verse 16, sapagkat sa Kanya ay aking ipakilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. So doon pala sinasabi na ng Panginoon na si Paul gagamitin niya, sisidlang hirang sa Kanya sa harapan ng ating Panginoon upang sabi dito, ipakilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Ganon din tayo sa pagpapagal natin dahil sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa iglesyang ito, wala tayong ibang tinataas. Wala tayong ibang niluluwalhati dito. Hindi si pastor, si leader o anumang klaseng organisasyon. Ang tinataas at dinadakila natin dito, ang pangalan na sinabi dito ng ating Panginoong Jesucristo kay Apostle Paul. Amen. Amen? Walang ibang naitataas dito kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus. So mga kapatid, hindi easy ang pag-serve sa Panginoon. Di ba may awit mga kapatid na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Di ba? Praise the Lord. Masayang tunay ba ang buhay ng Kristiyano? Amen. Praise the Lord. Pero ang sabi dito, hindi mga kapatid ang sabi ng Panginoon. May kasama ang pagtitiis, kasama ang pagpapagal, kasama ang paghihirap, gutom ang dinaranas ni Apostle Paul. Ngunit mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Yes. Kung alam mo nang tumawag sa iyo ang Panginoong Jesucristo, kung anong pinangako niya kay Paul, yan din ang pangako niya ngayon sa buhay mo. Amen. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya kahit hanggang ngayon, di ba, sa dinami-dami na nagdinanas sa mundong ito, mga kapatid, nagka-COVID na, di ba, tayo buhay pa rin. Ang dami nang namatay dahil yun sa pangako ng Panginoon. Anak, maging faithful ka lang sa harapan ko. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan, hindi kita hayaan na magapi ng anumang gawa ng kalaban. That's the promise of the Lord Jesus Christ. Kailangan lamang natin sampalatayanan. Amen? Hallelujah! So hindi easy mapatid ang pag-serve sa ating Panginoon. Ang sabi mapatid ni Paul sa Philippians 3:13-14, hallelujah! Mga kapatid, ito ay ang patutuo niya. Sinishare niya mapatid kung paano pangyayari sa kanyang buhay. No? Hallelujah! Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Si Apostle Paul, mga kapatid, kung gaano kadami ang dinanas niya na paghihirap sa pagpapagal niya, di ba, binabato sa papatayin nga sa, akala nila patay na, ngunit hindi sa hinayaan ng Panginoon na mamatay. Binuhay pa rin siya ng Panginoon upang makapagpatuloy sa paglilingkod at pagganap ng kalooban ng Panginoon. So yung sabi niya dito, isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko na ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Ganon dapat ang ating katwiran. Limot na yun ang pangyayari sa buhay mo kahapon. Yung Yes. kanina. Yes. Kung ano man yun. Kalimutan mo na mag-focus ka ngayon. Tungo sa hinaharap. Kaya nga si Jesus Christ, doon tayo nakapokus. He is the author and finisher of our faith. Wala nang iba, mga kapatid. Sa verse 14, dito mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, hindi lang siya nagmamadali. Hindi lang siya pa ganun-ganun ang pagtakbo, kundi sabi niya, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. So nagtutumulin tayo, kaya ganun na lang dati mga kapatid, bold na bold tayo mga kapatid sa pagturo ng salita ng Diyos na nararapat gawin ng bawat isa sa atin, lalo na pagtungkol sa kabanalan. Dahil mga kapatid, nagtutumulin tayo, no? Na ating maabot ito mga kapatid, ang dakilang pagtawag sa ating ng Panginoon, na ating matanggap ang gantimpala na ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya focus tayo mga kapatid sa reward. Huwag lamang sa buhay na walang hanggan, na sa atin na ang buhay na walang hanggan. Focus pa tayo na magkaroon tayo ng reward na mapunta sa atin na ang 5 crowns na sinasabi ng Panginoon. Amen?
crown of life, crown of joy, crown of glory, incorruptible crown. At anong isa? Crown of righteousness. Dapat nasa atin yan. No? Yun ang pagkakaiba natin pag doon na tayo sa langit, mga kapatid. Hallelujah. 2 Timothy 3:10 to 12. Ngunit sinunod mo ang aking aral, ang sabi ni Apostle Paul. Kaya dapat sundin natin ang aral ni Apostle Paul. Kaya kung ano ang turo ng mga apostol na nakasulat sa banal na aklat, yun ang ating sinusunod. Hindi lamang yun, pati ang ugali, kung paano na lumakad si Apostle Paul, kung paano siya naging persecutor, mga kapatid, nung siya hindi pa mananampalataya, at nung siya ay naging mananampalataya, mga kapatid, nakita mo ang pagbabago ni Apostle Paul, mga kapatid. So yun sabi niya, yun ang dapat din natin, no? Sundin ang kanyang aral, ang kanyang ugali, ang kanyang akala, ang kanyang pananampalataya. Because there is only one Lord, one faith, di ba? One baptism in the name of Jesus Christ, no? Pagpapahinuhod, dapat meron na tayo nito. Pag-ibig, pagtitiis, no? Mga pag-uusig, mga pagbabata. So si Paul dinanas yan, ganun din tayo bilang lingkod ng ating Panginoon. Kung ang Panginoon nga dumanas ng ganyang mga uri ng kapatid na pag-uusig sa kanyang buhay, ganun din tayo kasi binigyan niya tayo ng halimbawa. Ng lahat, na, di ba, sabi niya, ang nais sumunod sa akin ay pasanin ang kanyang cross. Ito na yon, dinanas ni Paul at dinadanas din natin yan, mapatid, lalo na pag nagsishare tayo, mapatid, ng salita ng Diyos. Amen? Mga pagbabata, no? Mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra, anumang mga pag-uusig ang tiniis ko. So nandun dapat ang pagtitiis, mga kapatid. At sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Amen. Kaya anuman ang ating kinakarap sa paglilingkod natin sa mundo, if you are a faithful servant of the Lord, mga kapatid, anuman ang gawin ng kalaban, wala siyang magagawa. Dahil ang Diyos ang siyang magliligtas sa iyo. Ang Diyos ang siyang mag-protect sa iyo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sa verse 12, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga babata ng pag-uusig. Nararanas nyo? Yes. Mga kapatid, bawat isa sa atin, dinadanas yan, mga kapatid, na nandun ang pag-uusig, mga kapatid, lalo na kapag nais mo na mamuhay na may kabanalan sa harapan ng Diyos. Ang unang mag-uusig sa iyo, either pamilya mo, kaibigan mo, ang mga kakilala mo. Lalo na, mga kapatid, na alam nila kung anong buhay mo noon. Diba? Kasi danas ko yan, mga kapatid, sa kanila. Kung paano nila ako pinipersecute, mga kapatid, iniinsulto doon sa laro namin sa basketball, mga kapatid, nung ako ay nagiging mananampalataya na. Pero sabi ko, huwag kayong mag-alala, darating ang panahon, kayo rin magiging katulad ko sa harapan ng ating Panginoon. Amen. So anong nangyari, mga kapatid? So, ganun, mga kapatid. Pero ang tagal ko pinanalangin, ilang taon, mga kapatid. Diba? Naikwento na sa, yung iba hindi pa nakarinig eh. Bumibili pa ako niya ng mga tinda nila para lang pumunta sa bahay Panambahan. Diba? Pero mautak. Dahil alam niya, mga kapatid, alam niya kung anong oras yung gawain, magkalapit lang kami bahay sa Macarona, mga kapatid. No? Pumupunta siya na alas 7 ng umaga, naka-short lang. Dala-dala yung paninda niya na in-order ko. Tapos sabi, babalik lang. Mautak eh, parehas kami utak niya, mga kapatid. Noon, praise the Lord, supurin ang Diyos, mga kapatid. Sabi ko sa Panginoon, ikaw na bahala dyan, Panginoon, kita mo kinubit. Di lumapit sa Panginoon. So yun ang kaparaanan ng Panginoon. Katulad ni Jonas, mga kapatid, no, pinalulun muna sa isda bago sumunod. Kita mo, kinubit sa mga kapatid at sumunod siya. Buhay na yun eh, di ba? Tawag sa, Pastor, pwede ba ako ipag-pray? Inano ko na din ulit doon sa group namin. No? Pinag-pray natin yun, pinost ko doon. So kinamaga na nakatulog daw siya, praise the Lord. Praise God. Di nagsamba na. Yun ang pala ang dapat eh. Gusto mo ba mangyari sa'yo? I-COVID mo muna, ipalunok ka muna sa isda bago ka sumunod sa kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. So ang mga pangyayari sa ating buhay, mga kapatid, ito ay pakikipag-isa, mga kapatid, sa kahirapan ng ating Panginoon. Amen. Habang tayo nakipag-isa, mga kapatid, sa mga hirap na dinanas ng ating Panginoon, pag naluwalhati ang Panginoon, ganun din tayo, bibigyan din tayo ng kaluwalhatian ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So you cannot have unity in the body of Christ without receiving the Holy Spirit in your life, mga kapatid, no? Yes. Kaya sa pamagitan, one spirit lang, di ba? Kaya ang tinanggap ng mga kapatid na Espiritu Santo, ay siya rin ang tanggap po na Espiritu Santo. Kaya kung hindi tayo magkakasundo, mga kapatid, sa pag-uusap, mga kapatid, itanong muna sa sarili mo o sa sarili ko kung ang natanggap ba natin na Espiritu ay pareho. No?
Kasi pag ang banal na espiritu, mga kapatid, isa lang yan ang purpose niyan sa bawat isa sa atin. Di ba? Maluwalhati at mag-glorify ang Diyos, mga kapatid. Ngunit kung ikaw o ako, mga kapatid, ay hindi nagkakasundo, mga kapatid, sa purpose ng Diyos, magtanong na tayo sa ating sarili. Either ako ang natanggap ko ay hindi espiritu ng Diyos o yung sayo. Amen? Amen. Hallelujah. So, kaya mga kapatid, patuloy tayong magpagamit sa Panginoon. At kung anong purpose ng Diyos sa buhay natin, gawin natin. Amen. No? Ako mga kapatid, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, kung wala ka ng purpose sa buhay ko, kung darating ang time na hindi na kita kayang papurihan, kunin mo na ako, Lord. Ano pang purpose na manatili tayo, mga kapatid, sa mundong ito kung hindi mo na mag-glorify ang Diyos? Di ba? Kaya nga habang may time, habang may oras, habang malakas pa tayo, mga kapatid, na magpuri, magsamba sa Diyos, o may taas siya, mga kapatid, sa lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, gawin na natin. Amen. Amen? Hallelujah. 1 Peter 1:3 hanggang 7. Purihin nawang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. So ito na mga kapatid, ang death, burial at resurrection ng Panginoon na-apply yun sa pamamagitan ng pagganap natin sa ating buhay ng Ebanghelyo. Amen? Sa isang manang di nasisira. So ang mana na ito mga kapatid, hindi nasisira. Kasi ang mana na ito, ang reward mo na matanggap sa Panginoon sa paglilingkod mo sa Kanya mga kapatid, pang-eternal yun mga kapatid. Yes. Walang sino mang makakuha nun sa'yo. Amen? Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. So doon daw natin yan matanggap sa langit mga kapatid. At yun ay eternal, hindi katulad ng mga mana mo rito mga kapatid o yung mga, di ba, kapag binibigyan ng mana yung mga anak, nawawala yun, nasisira, nag-aaway-aaway pa. Ngunit sa langit mga kapatid, sa sayo yun, magpakailan-kailan pa man. Amen. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, huwag tayo mag-ipon ng kayamanan dito. Kundi ipunin natin ang kayamanan doon sa langit. Ang ginagawa na ito mga kapatid natin, nag-iipon tayo ng kayamanan ng bindi na makalangit mga kapatid at anihin natin yan pagdating natin doon sa karian ng ating Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah. 5, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamagitan ng pananampalataya. So ang ating mana na ito mga kapatid, ang kayamanan na ating matanggap na o reward na ipagkaloob sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng ating pananampalataya, itong nag-iingat ng ating reward sa ating Panginoon. Kaya ganoon na lang tinuturo ang tungkol sa pananampalataya. Bakit paulit-ulit na lang pananampalataya? Dahil without faith, it is impossible to please God. Amen? Hallelujah. Na nahanda upang iayag sa huling panahon. So ito nang in times, ang grace period, ito ng huling panahon, inihanda ito para sa atin. Kaya mapalad ka o bawat isa sa atin dahil nabuhay tayo mga kapatid dito sa grace period. Kung saan, mga kapatid, sagana, mga kapatid, ang kaloob na ipagkaloob ng Diyos sa mga mananampalataya na katulad mo at katulad ko. Amen. Amen? Hallelujah. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, ang paghihirap natin, ang pagpapagal natin, ang mga pagsubok na dinaranas natin, mga kapatid, panandalian lang ito. Amen? Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Sabi nga kanina ng sikan Timothy, di ba? 1:7 na, binigyan tayo ng Diyos ng kanyang espiritu upang huwag matakot. Amen? Kung kailangan ay pinalulumbay kayo sa mulit-muling pagsubok upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, hallelujah, na lalong malaga kay sa ginto. So mas sigit pa sa ginto, mas malaga pa kaysa sa ginto, na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakayag ni Jesucristo, mga kapatid. So doon tayo mga kapatid. Dapat ang kapurihan, kadakilaan. Dapat nagiging ang ating katawan ito, ang bisil natin ito mga kapatid. Dapat sa ikakapuri at kaluluwalhati ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, no? Hallelujah. So ang ating pananampalataya ng kapatid, sinusubok sa pamagitan ng apoy. Hindi ibig sabihin dito mga kapatid na sunugin ka, yung katulad ng ginto mga kapatid, paano magiging dalisay ang ginto? Di ba iniinit siya, sinusunog? Sa ating buhay mananampalataya, no?
pinapadalisay, mga kapatid, ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pagsubok, ng mga problema, ng mga kapigatian, ng mga pagpapagal na ginagawa natin para sa kapurihan ng Diyos, mga kapatid. Dapat magalak tayo doon. Kapag pinipersikyo tayo dahil sa pangalan ng ating Panginoon, mapalad ka, mapalad ako, mga kapatid, dahil malaki ang ganti sa iyo ng Panginoon sa kalangitan. Amen? Kaya hindi dapat, mga kapatid, katwiran natin, bakit si leader na ito, bakit hanggang ngayon, leader na, bakit ganyan pang ugali niya? Tapos ikaw magpatisod, talo ka. Amen? Dapat kapatid, lalo kang magpursige. Hindi ko gagawin ang ginawa niya dahil alam ko na hindi nakakalugod sa harapan ng Diyos. Amen. Nagkamali man si leader o si pastor, mga kapatid, huwag mong gawin ang pagkakamali niya. Gawin mo kung paano niya siya naglingkod sa Panginoon, yung kabutihan na kaloob ng Panginoon para ipaabot sa atin, mga kapatid, ang kapurihan para sa ating Panginoon. Amen. Amen? Yun dapat tayo. Huwag tayong mag-focus sa mali ng bawat isa sa atin. We are not perfect. Kung maghanap ka ng church na perfect, wala kang makita. Isa lang perfect ang Panginoon. Amen. Makakita ka ng tao na perfecto ang pangalan. Amen? Ngunit perfect sa kanyang ugali, sa kanyang karakter, wala kang makita. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang. Amen? Palakpak muna sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, sa ating mga buhay, no? Sa ating sa mga bagong baptized, mga kapatid, you need to level up your faith. No? Your spiritual battle begins. No? When you baptize in the name of the Lord Jesus Christ and you will receive the Holy Spirit in your life, mga kapatid, your spiritual battle begin. Kaya sa mga bagong baptized, no? Ito ng spiritual battle nyo. Kaya dapat, mga kapatid, habang tayo nagpapatuloy, mga kapatid, lalo ang sikreto ng mga kapatid, yung tuhod lang. Lalo ka manikluhod. Lalo kang manalangin sa Panginoon dahil pinapakinggan na ng Panginoon ang prayer mo. Anak ka na ng Diyos, baptize ka na in Jesus Christ ni mga kapatid, nakareceive ka na ng banal na Espiritu, may kapangyarihan ka to overcome, mga kapatid, ang gawa ni Satanas sa buhay mo. Rebuke agad in Jesus Christ's name. Pag bulong-bulong, mga kapatid, ingat din tayo kasi dalawa din ang uri ng bulong. Ang Panginoon, mga kapatid, nagbubulong yan ng mga small voice na sinasabi sa atin ng Panginoon, na clear yan. Ngunit ito ang bulong na parang bulong minsan na parang maano, mapatid, yung parang hindi mo maintindihan. Ingat ka doon, baka bulong ni Satanas yun. Mapatid, kaya mag-ingat tayo sa pagsunod sa mga bulong-bulong sa atin. No? At lagi natin ipanalangin yan, mapatid, dahil si Satanas mahilig din magbulong. Alam niyo ba yan ang ginawa niya kay iba? Binulungon niya lang si iba. Mapatid, kaya sinabi pa talaga ng Diyos yan. Dinadaya si iba, mga kapatid. So baka tayo din, kaya dapat lagi tayo, mapatid, nakasuot ng full armor of God. Kaya kung ang oras, mapatid, ginugugol mo, mapatid, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, o pakikipag-usap sa ating Panginoon sa pamagitan ng prayer at pagbabasa ng kanyang banal na salita, mga kapatid, hindi ka madadaig ni Satanas. Amen? Hallelujah! So sa ating mga bago, mapatid, sa mga hindi pa nakaganap, sa ating mga bisita, I pray na ang Panginoon ang siyang magpaunawa sa inyo. Dahil ang Panginoon lang pwede magbukas ng ating spiritual na kaunawaan ayon sa Luke 24:45, no? Hallelujah. Supurihin ang Diyos, mga kapatid. Palakpak muna sa Panginoon. At alam kong gutom na tayo, mga kapatid. So sa conclusion na tayo, mga kapatid, no? Hallelujah. Alam niyo ba, kapatid, ang Book of Acts? Sino nagbabasa ng Book of Acts? Nagbabasa ba tayo lahat sa Book of Acts? May nabasa ka ba daw na amen? Bakit, mga kapatid? Yes. Because until now, mga kapatid, sa time natin, nandun pa yung acts o yung gawa. Kaya nandito tayong gumagawa, mga kapatid, para sa kapurihan ng Panginoon. Hindi ito magkakaroon ng amen hanggat hindi kinut up ng Panginoon ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Doon lamang mag-amen, doon lamang mawawala ang salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil yun na ang time na sinasabi ng Panginoon na pagkaroon ng kagutuman sa kanyang mga banal na salita. Amen. Amen? Hallelujah. So because, mga kapatid, still working until today, at ikaw at ako, ang ginagamit ngayon ng Panginoon to work ang ministry for the glory of God, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, bilang mananampalataya sa ating Panginoon, dapat, mga kapatid, ang anuman ang ating ginagawa ayon sa Colossians 3:17, mga kapatid, anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, na nagpasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Amen. So ano man daw ang ating ginagawa
sa salita, sa gawa. Mga kapatid, gawin natin lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Why? Mga kapatid, dahil ito lang ang pangalan na ibinigay sa ilalim, sa silong ng langit, na sukat natin ikaligtas. Walang iba kundi ang pangalang Jesus Christ. Amen. Hallelujah. 1 Corinthians 10:31. Hallelujah. Kaya't kung kayo'y magsisikain man. Kung kayo daw ay nagsisikain, mga kapatid. Kaya di ba, nagpipray muna tayo para for the glory of God. Yes. Di ba? O nagsisino man, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluluwalhati ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, bago tayo tumayo mga kapatid, itanong muli natin, what kind of vessel are you? Are you a vessel of honor? O are you a vessel of dishonor, mga kapatid? So, hallelujah, kung gusto mo mga kapatid, na maging special mga kapatid, no? So be a special like gold mga kapatid. Dahil ang gold, yun ang ginagamit ng Panginoon for special occasion, mga kapatid. So dapat maging ginto tayo mga kapatid. At ang ating last verse mga kapatid, bago tayo tumayo mga kapatid, hallelujah, sa oras na ito, nagmamadali kayong tumayo mga kapatid. Hallelujah, huwag tayong magmadali mga kapatid dahil may gagawin ng Diyos. Tandaan mga kapatid, 4 na oras tayo, 1 oras lang ako mga kapatid. May 3 oras pa tayo mga kapatid sa pagpapakapospos sa banal na presensya ng Diyos sa oras na ito. Hallelujah, sige tayong lahat ay tumayo mga kapatid at itabi natin ang ating mga upuan.